Ang mahal na Biblia, kasaysayan, mga aklat at ang kahalagahan. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito, ating kikilalanin ang pinakabantog, pinakamalawak na nabasa at pinakamahalagang aklat sa buong kasaysayan, ang mahal na Biblia. Marami ang nagbabasa nito, ngunit gaano nga ba talaga tayo ang nakakakilala nito? Paano ito nabuo? Ano-ano ang mga aklat na bumubuo nito? At ano ang mensahe nito sa atin noon, ngayon at sa hinaharap? Samahan ninyo akong tuklasin ang lahat na ito. Paano nga ba nabuo ang Biblia? Ang Biblia ay hindi lamang iisang aklat. Ito ay koleksyon ng 73 na aklat sa simbahang Katoliko na isinulat sa loob ng humigit kumulang 1,600 na taon ng mahigit 40 iba't ibang manunulat. Ngunit isa ang pinagmulan, ang salita ng Diyos na kinasihan ng Espiritu Santo. Nahati ito ng dalawang bahagi, ang Lumang Tipan, 46 na aklat at ang Bagong Tipan, 27 aklat. Ang Lumang Tipan na merong 46 na aklat, isinulat bago isilang si Jesus. Ang Batas or Pentateuco, 5 aklat. Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang, Deuteronomio. Mga kasaysayan, 16 na aklat. Ang aklat ni Josue, mga hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 mga hari, 2 mga hari, 1 Kronika, 2 Kronika, Esdras, Nehemias, Tobias, Judith, Esther, 1 Makabeo, 2 Makabeo. Mga tula at karunungan, 7 aklat. Aklat ni Job, mga salmo, mga kawikaan, Ecclesiastes, awit ni Solomon, karunungan ni Solomon, Sirak or Ecclesiastiko. Mga propeta, 18 aklat, si Isaias, Jeremias, mga panaghoy, Baruch, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikias, Nahum, Habakuk, Sifinias, Hagay, Zacarias at Malakias. Ito ang kabuuan ng Lumang Tipan. 46 na aklat na naghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Ang Bagong Tipan ay merong 26 na aklat, isinulat matapos dumating si Jesus. Ang 4 na ebanghelyo, 4 na aklat. Aklat ni Matthew, Marcos, Lucas, Juan, naglalahad ng buhay, turo, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kasaysayan ng simbahan, unang aklat. Mga gawa ng mga apostol, gawain ng mga alagad matapos umakyat si Jesus sa langit. Mga sulat ni San Pablo, 13 aklat sa mga taga-Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito at Philemon. Iba pang mga sulat. 8 aklat ng mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan at Judas. Huling hula, 1 aklat, pahayag tungkol sa pagbabalik ni Kristo at sa kahariang walang hanggan. Ito ang kabuuan ng Bagong Tipan, 27 aklat. Ang kabubuan ng Bibliang Katoliko ay 46 plus 27 equals 73 aklat. Maroon itong 4 na aklat ng batas, 16 na kasaysayan, 7 ng karunungan, 18 sa mga propeta, at 27 sa Bagong Tipan. Ano ang Biblia at bakit ito mahalaga? Ang Biblia ay tinatawag na salita ng Diyos. Hindi lamang ito aklat ng kasaysayan, ito ay liham ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sinasabi sa Salmo, ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ipinapakita nito ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos mula sa paglikha, sa pagtawag kay Abraham hanggang sa pagpadala ng kanyang anak
Ang Biblia ay isang salaysay ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Noon, ngayon at sa hinaharap. Noon, iniingatan ng bayan ng Israel, kinokopya ng maingat mula sa henerasyon hanggang henerasyon bilang sagradong pamana ng tipan ng Diyos. Ngayon, ang pinakamaraming nailimbag na aklat sa buong mundo na isalin sa halos lahat ng wika, ngunit ang layunin ay hindi nagbabago upang makilala natin si Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa hinaharap, ang huling aklat ay nagpapaalala, darating muli si Kristo. Ang salita ng Diyos ay hindi lilipas magpakailanman. Mananatili itong totoo at buhay para sa iyo, para sa akin at para sa lahat hanggang sa dulo ng panahon. Panalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong banal na salita na nakatala sa Biblia. Naway buksan mo ang aming isipan at puso upang maunawaan namin ang iyong mga turo. Turuan mo kaming basahin ito ng may pagpapakumbaba, pagnilayan ng may panalangin at isabuhay sa bawat araw. Amen. Ang pagwawagas. Mga kapatid, huwag nating hayaang manatiling sarado lamang ang Biblia. Buksan natin ito. Ito ang ilaw ng ating landas, pag-asa ng ating buhay, at salitang mananatili magpakailanman. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hanggang sa muli po. Bye-bye.